Hello mga kabayan! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Kumusta kayo mga kabayan? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan at muli tayong magbibigay ng good information sa mga kapwa natin aspiring OFW. At sana ito'y makatulong. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. So yun kabayan, ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang mga requirements for Saudi Arabia. So, kabayan, kapag binigyan kayo ng list of requirements ng agency nyo, it means ikaw ay hired na. Kaya, congrats na kaagad, kabayan. So, ano-ano nga ba ang mga requirements for Saudi Arabia? So, number 1, original passport. Number 2, EREG with pag-ibig number and passport number. Number 3, PIOS. Must be professional skilled. Ayan, yun yung ilalagay nyo guys sa PIOS nyo kapag kayo kumuha sa online. Number 4, apostle in BI in DFA. Ayan. Yung in BI guys, ipapa-apostle nyo yan sa DFA, dyan sa may Asiana, sa may Pasay. Then, number 5, 2x2 picture for medical purpose. Number 6 naman, soft copy picture for visa processing. Ayan. Number 7, copy of COVID vaccine certificate. At number 8, biometric. Ayan. Mga kabayan, tayo ay nagpapa-biometric dyan sa may Alpha Land Mall, dyan sa may Magallanes. Ayan. Doon po tayo nagpapa-biometric. Kung sakaling kayo man ay mayroong appointment ng biometric, example, 9 kayo pupunta, dapat mga 8:30, andun na kayo. Mas maganda yung advance kasi mahaba ang pila doon. Mabilis lang pinapapila doon tapos pagpa-biometric kayo. 320 ang bayad noon. So yun, number 8 yun. Then number 9 naman, kasunod sa medical naman. Ang medical po natin, yung sa HIV, yung sa dugo. Andiyan yung mga, syempre, kung anemia, diyan mache-check yung anemia, HIV, mga HEPA, diyan sa dugo. Yan, kukuha lang kayo ng dugo sa medical. Then X-ray, then sa clinic, sa ngipin, yan, i-check yung ngipin natin. Pag may sira, papastahan. Pag may sobra na yung sira, bubunutin, ganon. At kung madumi, lilinisin yan. Yan ay 1.5 naman, pero mas maganda kung kayo magpalinis na muna bago kayo pumunta sa medical, no? Pumunta na kayo sa mga clinic. Bago pa kayo magpa-medical, pumunta kayo sa clinic, ipacheck na yung ngipin nyo, palinis nyo na, para hindi na kayo mas magastusan o mas mamahalan dun sa mismong papagpa-medicalan nyo. Okay? Then, X-ray. Yan, X-ray. Kailangan i-X-ray kayo. Then, sa physical exam, ayan, dito yung pinakamalala. At ito yung ating isusunod na video. Gagawa tayo ng video nito sa physical exam. Ayan, dyan tayo paghuhubuin, paghuhubarin, papatuwarin. Ayan, titingnan yung itlog natin. Ayan, kaya i-separate natin yung video na yan. Pag-uusapan natin yung experience natin dyan sa physical exam. At number, eye test. Ayan, sa eye test, check yung ating mata. Kung malinaw pa ba, papabasahin tayo. ZB, parang A, B, C, E, tapos sobrang lilit na letra. Pag kaya natin basahin, goods. Gaganon ka lang naman doon, no? Z, A, mga ganon. Madali lang naman. Pero pag malabo na yung mata natin, syempre, tayo babagsak. Tapos, psychology test, ayan. Ano lang naman yun, susulat ka lang doon, bakit ka aalis ng Pilipinas, kaya mo bang malayo sa iyong pamilya, yung mga homesick, ano lang yan, susulat mo lang din yung kung ano yung ano mo, layunin mo, bakit ka mag-abroad, kung kaya mo bang mapalayo sa iyong pamilya, doon susukatin yung iyong psychology. Ayan. So, sa ano naman, urine tsaka stool, yan. Magpapasa din tayo doon ng urine tsaka stool. Ito mga kabayan, payo ko sa inyo. Pag kayo binigyan ng schedule, papunta sa SM Laso Medical Center o saan mang medical yan, magdala na kayo ng stool tsaka urine. O kahit stool lang kasi ang hirap dumumi kapag nandun ka na sa mismong medical lang kasi mape-pressure ka, eh. Kasi yung mga kasunod mo na CCR, kakatukin ka, mauudlot yung pagdumi mo. Kaya mas maganda kung may dala ka na kasi katulad nung mga kasama ko, sabi ko sa kanila, magdala na kayo kasi mahirap dumumi kapag nandun na kayo, nauudlot, matatagalan lalo tayo.
Kaya sila natagalan ako, nagdala na ako, isang bagsak lang hininga sa'kin yung urine tsaka stool, isang bagsak lang binigay ko kaagad. Ay sila, nahirapan pa silang dumumi, kumain pa sila sa labas para lang mabusog ng masyado para makadumi sila. So yun yung hirap talaga dun. Kaya mas maganda kapag nagpunta ka ng, medical center na mga ganyan, may appointment ka na for medical, magdala ka na ng urine tsaka stool, mas mabilis yan. Yun yung payo ko sa'yo. Then, yung additional requirements, resume, tsaka COE, tapos diploma. Ayan, kailangan din nila ng diploma. Kung ikaw naman ay college graduate, kailangan ng TOR. Then, vaccine certificate. Ayan. Kailangan guys yung vaccine certificate or vaccine ID. Kung mayroon kayong vaccine ID, katulad nito, pakita ko kayo ng sample. Ito, yan. Ito yung vaccine natin. Ito yung vaccine card or vaccine certificate nating ipapasa sa ating agency. Nakatunayan tayo ay nabaksinan ng COVID, no? Kasi kailangan pa ito eh. Pero kung nawala yung inyong ID ganito, pwede kayong mag-download ng eGov. Nandun po yun, naka-record po yun sa eGov. Mag-download po lang po kayo ng ganun, tapos makikita nyo dun yung record ng ganito. So yun, yan lang po yung mga requirements for Saudi Arabia, no? Hindi masyadong marami, hindi masyadong mahigpit. At ang nagastos ko lang guys dito sa medical, hindi pa kasama ibang requirements ha. Sa medical, ang nagastos po natin is 5,000, 3,500 sa medical, tapos yung sa vaccine ay 1,500. Ayan. Yun po yung nagastos natin, bali 5,000. Hindi pa kasama yung pagkain at pamasahe syempre, bukod pa yun. So yun, sana nakatulong ang video na ito at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga kabayan, thank you for watching. God bless.